Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng aksyon na ginagawa natin sa ngayon ay resulta ng ating nakaraan. Pwede kasi na nung una ay meron tayong sakit ng kalooban na pinagdaanan na hindi natin makalimutan. Kaya dala-dala pa rin natin ang pakiramdam na yon hanggang sa kasalukuyan. Pero para sa ating letter sender for today na si Eros, hindi sapat na dahilan ang mga ginawa niya upang husgahan siya ng mundo at batikusin ang mga taong makakaalam ng kanyang kwento. Wala namang pinanganak na perpekto at bago tayo manghusga, ay alamin muna natin ang pinagdaraanan ng isang tao. Yan ang eksaktong dahilan kung bakit sumulat siya sa programa natin ngayong araw. Gusto mo na bang makarelate kay Eros? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Eros, 29 years old at taga Rizal. Ang pangalan ko ay hango kay Eros na isang Greek god na kilala rin bilang Cupid sa Roman mythology. Yan ang napili kong tawag sa akin sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Eros ay kilala bilang Diyos ng pag-ibig at pagnanasa at katulad niya ay meron din akong pagnanasa sa isang hindi pangkaraniwang bagay at ginawa ko yon sa ngalan ng pag-ibig. Pero bago ang lahat ay humihingi na ako ng malawak na pangunawa sa ating mga kabarangay dahil merong sensitibong eksena sa kwento ko. Kaunting background lang sa akin. Noong 2022 ay sumulat na rin ako sa inyong istasyon tungkol sa naging karanasan ko sa pag-ibig taong 2016. Niloko kasi ako noon ng ex-girlfriend ko at masasabi ko na nasaktan ako ng husto. Pero college pa lamang ay meron na akong hindi magandang karanasan sa pag-ibig matapos kong magkagusto sa isang babae na sa huli ay kaibigan lang ang tingin at turing sa akin. Nabalitaan ko na lang din na nagkaasawa na ito at nagkaanak. Sunod ay may niligawan akong ibang babae na nauwi lang sa pambabasted sa akin. Tapos may naging syota ako na niloko lang din ako. Pagkalipas ng 3 taon ay sinubukan kong mag-install ng dating app at nakipag-meet ako sa isang babae na nakilala ko doon. Kaso na turn off ako sa ugali niya, kaya hindi na ulit ako nakipagkita pa sa kanya. Dahil sa mga masasakit at masalimuot na karanasan kong yon, sa pag-ibig ay naapektuhan ang kumpiyansa ko sa aking sarili at kamuntik na akong mawala ng pag-asa na makakatagpo ng true love. Hanggang isang beses nakapanood ako sa internet ng isang video na tungkol sa mga other guy. Sila yung mga lalaki na nakikikabit o nakikipagrelasyon sa mga babaeng taken o yung bang meron ng partner o asawa. Doon ay may nakilala akong babae na may asawa na at nagkaroon kami ng lihim na relasyon online. Ibig sabihin, ginagawa namin ang eksklusibong ginagawa lang ng mag-asawa sa pamamagitan ng video call. Pero hindi rin yun nagtagal dahil nakonsensya siya at sinabi niyang itigil na namin ang aming relasyon. Hindi ko na inasahan yun pero sa huli ay nagparaya na lamang ako. Ayaw ko namang maging makasarili at papiliin siya kung ako ba o ang pamilya niya. Kaya nang matapos ang relasyon namin ay naghanap na lamang ako ng iba pang taken na mga babae na ipakikilala ko sa inyo sa aking kwento. Una na doon si Marie Chris, 38 years old, single mom at may jowang nuknukan ng pagkasiloso.
Tapos, ano pa mga hobby mo bukod sa magluto? Mahilig akong gumawa ng iba't ibang dessert. Lalo na yung matatamis katulad ng coffee jelly, gelatin na may sago, ice cream stick na may flavor na fruit salad, ube at keso. Gumagawa rin ako ng mga kakanin. Biko, kutsinta, sapin-sapin. Basta kahit anong maisipan ko, sinusubukan kong gawin. At hindi naman sa pagmamayabang pero piniperfect ko naman sa unang subok pa lang. Naks naman, ang galing mo ah. Sakto lang. Oh, bakit parang nalungkot ka naman bigla dyan? Naalala ko lang na hindi kasi mahilig sa matatamis yung jowa ko eh. Kaya hindi niya rin na-appreciate yung mga dessert na ginagawa ko. Kaya yun, hindi na ako masyadong gumagawa. Ganun ba? Ang lungkot siguro ng buhay niya kasi hindi siya mahilig sa matamis. Ang sarap-sarap kaya ng matatamis. Kung di mo natatanong, mahilig ako dun. Wow, may sweet tooth ka pala. Pareho tayo. Oo. Kaya kung ako ang ginawan mo ng mga dessert na sinabi mo, siguradong matutuwa ako. Ma-appreciate ko yun kasi alam kong masarap yun. Naku, wala pa nga pero binubola mo na ako. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa katunayan, bata pa lang mahilig na ako sa matatamis. Kaya ko nga umubos ng isang lanerang leche flan. Hoy, seryoso ba yan? Seryoso nga. Hindi ba sumasakit yung lalamunan mo? Ako kasi oo eh. Kahit na mahilig din ako sa matatamis, nagkakatonsillitis ako pag sumobra kain ako. Hindi naman. Basta sundan ko lang agad ng maraming tubig. Tsaka wala pa ako naaalala na nagka-tonsillitis ako dahil sa matamis. Hindi rin ako diabetic ha. Wow, ibang klaseng katawan yan ha. Bilib na tuloy ako sa'yo. Ikaw naman, maliit na bagay lang yun no. Ordinaryo kumbaga. Alam ko may iba rin dyan na mahilig sa matatamis. Oo, pero bukod sa akin, ikaw pa lang at mama ko ang kilala ko may sweet tooth. Papa ko kasi hindi rin pala kain ng matamis. Tapos ganun din yung family ng jowa ko. Kaya siguro nagmana na rin siya dun. Kaya nga ako na lang ang gawan mo ng matatamis. Kakainin ko yun, promise. Kung gusto mo, ikaw din kakainin. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo na kung ano yun. Hindi ko alam yun, inosente ako. Inosente o pa-inosente? Magkaibang bagay kasi yun. At kung tatanungin mo ako, ayoko sa mga pa-inosenteng babae. Talaga? Bakit naman? Siyempre, hindi sila totoo sa akin at sa mga sarili nila. Ayoko sa ganun. Mabilis ako na-turn off. Ah, kaya pala. Siguro marami ka nang nakilala na pa-inosenteng babae ano? Medyo. Kaya nga mas naging pihikan ako sa pakikipagkilala. At mas gusto ko na yung una pa lang. Sinasabi na nila sa akin na may karanasan na sila. Lalo na sa kama. Ayoko nung alam mo na. Kunwari wala pa. Pero kapag ando na kami, malalaman ko na lang na meron na pala. Bakit? Issue ba sa'yo kung nagalaw na o hindi pa ang isang babae? Hindi. Ang issue sa akin yung pagsisinungaling nila. Kaya siguro wala ka pa nagiging girlfriend. Oo. Kasi karamihan sa mga nakikilala ko, manloloko, sinungaling at sa una lang magaling. Pero wag na natin pag-usapan yung tungkol sa akin. Yung tungkol na lang sa'yo at sa jowa mo pag-usapan natin. Ano naman tungkol sa amin? Kumusta siya bilang jowa? Bukod sa nuknukan ng seloso? Ayun, sakto lang. Hindi masyadong sweet, sa una lang magaling. Buti di mo pa iniiwalayan. Mahal ko eh. Siguro ganun talaga. Pero kahit naman ganun, masasabi ko na mabait pa rin siya at hindi ako sinasaktan. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na makatagpo ng lalaking hindi bayolente. Talaga lang ha? Oo nga. Baka hindi pa lang pumipitik. Eh di wag kang maniwala. Hindi talaga. Kasi kung mahal mo jowa mo, di ka makikipag-usap sa ibang lalaki. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama ah. Wala naman tayong ginagawang mali, kaya para sa akin ayos lang yun. Sa bagay, wala pa tayong ginagawang mali. Hoy! Kung ano-ano talagang pinagsasasabi mo, ewan ko sa'yo. Papadudot na kilala ko si Marie Chris nang inad ko siya sa Facebook. Tulad ng nauna kong sinabi, single mom siya at mayroong selosong jowa. Sa kabila ng lahat ay tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa chat hanggang sa umabot na kami sa pag-video call. Nung una ay nagkikwento lamang siya sa kanyang buhay bilang may kinakasama at nanay, bagay na masaya ko namang pinakikinggan.
Kung tatanungin ninyo ako kung anong nagustuhan ko kay Marie Chris, masasabi ko na una na doon ang pisikal niyang katangian. Artistahin kasi ang itsura niya, sa katunayan ay kahawig niya ang isang kilalang kontrabida sa GMA. Kaya nga habang tumatagal ang aming pag-uusap ay naging komportable na kami sa isa't isa. Tapos ay dumating ako sa point na umamin ako sa kanya na nagustuhan ko na siya. Akala ko ay wala akong pag-asa kay Marie Chris. Hanggang isang araw ay inimbitahan niya akong pumunta sa kanila. Sakto na wala na sa bahay nila ang kinakasama niya dahil pumasok na ito sa trabaho. Sigurado ka ba na wala na yung jowa mo? Papupuntahin ba kita dito kung nandito pa? E di pareho tayong nalintikan? Naninigurado lang ako, mahirap na. Wala nga. Kahit na magsisigaw pa ako dito, walang ibang tao. Nasaan yung anak mo? Nasa mama ko. Doon muna siya kasi alam ko na pupunta ka rito sa bahay ngayon. Mukha talagang pinagandaan mo to ah. Oo naman. Oh, paano? Kainin na ba kita? Aray ko naman! Ang sakit nun ah. Ikaw kasi, masyado ka mainit agad dyan. Aba, oo. Tsaka di lang naman ako yung nag-iinit dito. Ha? Sino pa ba? Ito oh, yung nasa pantalon ko. Tingnan mo, handa na siya makipagbakbakan. Pakalmahin mo muna yan kasi nagluto ako ng masarap na ulam. Tsaka gumawa na rin ako ng dessert. Tara dun sa mesa, kumain muna tayo. Sige, sakto, gutom na ako. Ayan, nagluto ako ng kalderetang baka. Wow! Mukhang masarap! Masarap talaga yan. Tapos gumawa ako ng mango graham float. Kunin ko mamaya sa ref. Buti hindi nagtaka jowa mo kasi bigla kang gumawa ng dessert. Nagtaka, syempre. Sabi pa nga niya, akala niya raw ayoko nang gumawa ng dessert dahil hindi naman siya mahilig doon. Pero sabi ko, namimiss ko, kaya gusto kong gumawa. Anong sabi niya? Wala, hindi siya sumagot. Sabay alis sa kanina para pumasok sa trabaho. Introvert ba yung jowa mo? Ha? Hindi naman. Bakit mo natanong? Base kasi sa mga kwento mo, parang ang tipid ng mga sagutan eh. Feeling ko tuloy ang boring niya kasama. Yun bang tipong mapapanisan ako ng laway sa kanya? Ganun lang talaga yon. Tahimik na tao pero nasa loob ang kulo. Sa bagay, sabi mo nga sa akin nun eh, mahal mo. Kaya kahit na ganun ang ugali, matik na tanggap mo. Wala namang masama doon. Kesa naman mas bungangera at taklesa pa siya sa akin, ako ang babae sa amin. May tama ka ulit. Alam mo ikaw, pansin ko masyado kang madaldal. Ay oo, madaldal talaga ako at makwento. Kaya nga marami rin nakapagsabi sa akin na masarap daw ako kausap. Huhulaan ko. Yun siguro yung mga babaeng nakausap mo dati, no? Kasama na sila, pero meron din yung mga matagal ko nang kakilala. O siya, mabuti pa kumain na tayo, bago pa lumamig yung kanin. Sige na, dali. Tikman mo na yung niluto ko, tapos sabihin mo sa akin kung masarap. Sige, kuha lang ako. Ako na. Ilapit mo na lang plato mo para ipagsasandok kita. Naks naman, asikasong-asikaso ako ah. Siyempre, bisita kita eh. Ano na, yung plato mo? Ito na nga oh. Yan. Ang dami naman. Gusto ko busog ka. Baka mapasaba ka mamaya eh. Uy, sabagay. Kaya dapat ubusin mo yan ha. Tingin ko naman mauubos ko to at mukhang mapapasarap din kain ko. Tikman ko na ah. Sige. Kumusta ang lasa? Wow, ang sarap ng luto mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo naman, bakit ako magbibiro? Baka lang sinasabi mo masarap pero maalat pala. O hindi kaya matabang. Tikman mo kaya para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Sarap talaga. Oh, hinay-hinay ka. Baka mabulunan ka. Okay lang ako, hindi ako madaling mabulunan. Sabi mo eh. Worried lang naman ako kasi masyado ka mabilis kumain. Binibilisan ko talaga. Ha? Bakit? Hindi pa naman darating yung jowa ko. Bukas pa siya ng umaga uuwi. Alam ko, pero gusto ko na agad matapos kumain para makapag-dessert na ako. Hindi ka naman tatakbo ng dessert eh. Andun lang yun sa ref. Hindi naman yung dessert na yun ang sinasabi ko. Eh ano? Ikaw? Ako? Oo, ikaw ang gusto kong gawing dessert pagkatapos nito. Kaya nga sobrang excited na ako eh. Kumalma ka lang. Kakain pa nga lang ako.
Pinipilit ko naman, pero mahirap. Lalo na kasama na kita ngayon. Papadudot ang sarap ng ulam na niluto ni Marie Chris para sa dinner namin ang gabing yon. Kasabay noon ay hindi ko na naitago ang labis kong pananabik na merong mangyari sa amin pagkatapos naming kumain. Sobrang sikip na rin kasi ng pantalong ko at pakiwari ko ay may gustong kumawala mula doon. Hindi niyo ako masisisi, unang kita ko pa lamang kay Marie Chris. Siya na talaga ang gusto kong gawing panghimagas. Nagpatuloy ang kwentuhan namin at nang matapos naming kumain ay inalok niya ako kung gusto ko raw ba siyang tikman. At sino ba ako para tumanggi sa grasya na nakahain na sa harapan ko, hindi ba? Alam ko sa sarili ko na lalaki lang ako at may pangangailangan din. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na sinunggaban si Marie Chris ng gabing yon. Hinalikan ko siya at hinalikan niya ako pabalik hanggang sa lumalim yon. Tapos ay dahan-dahan kaming nagpunta sa kwarto at agad ko siyang tinulak pahiga sa kama nila ng jowa niya. At doon nga ay may nangyari sa amin. At isa lang ang masasabi ko, Papa Dudut. Ang galing niya at nakakahumaling talaga ang isang katulad niya. Papa Dudut, masasabi ko na kakaiba ang pakiramdam kapag babaeng may asawa na o kinakasama ang nakasiping mo sa kama. Para sa akin ay mas the best sila kesa sa mga single na babae. Ang totoo, wala naman akong pakialam kung may karanasan na o wala ang isang babae. Ang akin lang, kapag single na babae ang nakilala ko ay madalas nilang sinasabi na wala pa silang karanasan sa kama. Pero kapag may nangyari na sa amin ay lumalabas na mas bihasa pa sila kesa sa akin. Ayoko noon dahil naiinsulto ako. Pakiramdam ko ay pinamumukha nila akong tanga kasi akala ko ako pa lang ang makakauna sa kanila. Simula noon ay kinamuhian ko na mga single na babae dahil ayoko sa lahat ay yung nagsisinungaling sa akin. Kaya nga natuon na lamang ang atensyon ko sa mga taken na babae at single mom. Kaya ng mga panahong yon ay pinagnanasaan ko si Marie Chris. Ang minsang may nangyari sa amin ay naulit pa ng naulit. Bale, pumupunta ako sa bahay nila sa tuwing pumapasok na sa trabaho ang jowa niya. At doon na nga kami nagmimilagro. Tapos umaalis na lamang ako bago umuwi ang kinakasama niya sa umaga. Ulit-ulit lamang na ganon ang sistema namin hanggang sa may ipinagtapad sa akin si Marie Chris, Papa Dudut. Bakit ang tahimik mo yata dyan? Hindi ka ba nasarapan sa ginawa natin? Siyempre nasarapan. Pero napagod din kasi ako. Akala ko na paano ka na dyan. Tahimik mo kasi kaya nanibago ako. Hindi ako sanay dahil mas sanay akong maingay ka. Ewan ko sa'yo. Ang lakas mong mang-asar. Hindi yun pang-aasar. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo malaman mga linyahan mo pag maingay ka? Hoy, wag na. Nakakahiya. Anong nakakahiya dun? Sarap nga sa tenga eh. Lalo akong ginaganahan. Buti naman ganyan nararamdaman mo. Lalim nun ah. Oo eh. Hindi ko lang mapigilan. May iniisip din kasi ako. Sabi na eh. Alam kong may iniisip ka. Ano yun? Sabi mo sa akin. Kasi yung jowa ko, Anong meron sa kanya? parang nakakahalata na. Ha? Paano mo nasabi? Basta, sa tingin ko lang naman. Ikaw na may sabi na sa tingin mo lang. Baka naman hindi talaga. Tapos nag-aalala ka dyan. Di ba sabi ko naman sa'yo tahimik lang yung jowa ko pero nasa loob ko nun? Oo, nasabi mo nga yan. Kaya nga nag-aalala ko. Kasi paano kung may alam na pala siya tapos nananahimik lang siya? Natatakot ako na baka mahuli niya tayo at may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Hindi mangyayari yun. Dahil maingat naman tayo eh. Alam ko, kaya nga kailangan lalo tayong magdoble ingat. Kung makapagsalita ka, parang natatakot kang mawala sa'yo yung jowa mo sakaling magkabukingan na. Siyempre kahit paano mahal ko yun. Tsaka tinanggap niya ang anak ko, kaya sobrang thankful ako sa kanya.
Bihira lang kayo makatagpo ng lalaking tatanggap sa iyo at sa anak mo. Kaya alam kong swerte na ako sa kanya. Swerte ka na nga pero nagawa mo pa rin siyang lokohin kasi pumayag kang may mangyari sa atin. Ikaw din naman kasi. Anong ako? Masyado kang maharot. Hinarot mo ko kaya hindi kita matanggihan. Kaya kahit mahal ko jowa ko, bumigay ako sa'yo. Aminin mo, mas magaling ako sa jowa mo sa kama, di ba? Oo, aminado naman ako. Sabi mo nga ang ingay-ingay ko, di ba? Ibig sabihin, nasasarapan ako sa ginagawa mo sa akin. Hindi ako ganun sa jowa ko. Tahimik lang ako at madalas pinipeke ko pa na nag-i-enjoy ako. Para lang hindi ko matapakan yung pagkalalaki niya. Sa bagay, baka umiyak eh. Hoy, sobra ka naman dun sa tao. Totoo naman sinabi ko ah. Kahit na, mahal ko pa rin yun. Sana all, mahal. Huwag ka na magtampo. Mahal din naman kita eh. Mahal mo lang naman ako pag sa kama. Medyo, pero ano pa bang inaasahan mo? Nahihigit sa ganito yung relasyon natin? Na may in-love ako sa'yo kasi pinapaligaya mo ako sa kama? Sino may sabi sa'yo na umaasa ako? Hindi no, wala sa isip ko yan. Kasi alam ko na magkarelasyon lang tayo sa kama. Buti na yung nagkakaliwanagan tayo. Bakit? Kung sabihin ko kunwari na in love ako sa'yo, anong gagawin mo? Wala. Ano? Wala? Ibig sabihin, hahayaan mo lang ako? Wala kang gagawin? Wala kasi hindi ko naman alam yung gagawin ko. Buti na lang talaga hindi ako na in love sa'yo. Dahil mukhang wala akong mapapala. Alam mo naman na sa una pa lang, sa kama lang talaga tayo magkarelasyon, di ba? Oo, alam ko naman yun. Kaya nga sabi ko kunwari lang, di ba? Oo nga. Nag-alala lang ako kasi baka in love ka na sa akin. Kasi umamin ka sa akin na nagugustuhan mo na ako nun. Nagugustuhan sa kama. Yun lang yun at wala nang iba. Okay, buti na lang hanggang dun lang. Pwede ba? Tigilan natin tong usapan na to. Bakit ka ba naiinis? Paulit-ulit na lang kasi tayo eh. Ikaw naman? Huwag ka nang magalit. Hindi ako galit. Buti pa, magbibihis na ako. Saan ka pupunta? Magbibihis na para makaalis na rin. Malapit nang mag-umaga. Baka biglang sumulpot na dyan sa pintuan mo yung jowa mo. Di nayari na tayo ngayon. Sa bagay. Pero madilim pa naman sa labas. At saka baka mag-overtime yun sa work niya. Mabuti na rin na umalis ako habang tulog pa yung mga tao. Dahil baka mamaya may kung sinong kapitbahay nyo dyan na makakita sa akin. Pero sigurado ka ba na hindi ka nagtatampo sa akin? Bakit naman ako magtatampo sa'yo? Wala lang. Curious lang. Hindi ako nagtatampo. Tsaka wala namang dahilan para magtampo ako. Papadudot, alam ko na walang lihim ang hindi nabubunyag at sa kabila ng kaalamang yon, pilit kong tinulak palayo sa isipan ko ang katotohanan na baka isang araw ay maghinala ang kinakasama ni Marie Chris tungkol sa milagrong ginagawa namin pag wala siya sa pamamahay nila. At mukhang nangyari na nga ang kinakatakutan ko matapos banggitin ni Marie Chris na mukhang nagdududa na sa kanya ang jowa niya. Kahit masakit sa akin at in denial pa ako na posibleng matapos na ang ugnayan naming dalawa ay unti-unti ko na lamang tinanggap na mangyayari talaga yon. At hindi nga ako nagkamali dahil isang araw ay nagulat na lamang ako matapos akong i-block ni Marie Chris sa Messenger at Facebook. Nasaktan ako doon pero hindi na ako naghabol pa sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng komunikasyon. At doon ko nalaman na ang jowa niya pala ang nang-block sa akin matapos mabunyag nito ang katotohanan. Hindi pa sila hiwalay noon, pero hindi na rin mabuti ang pagsasama nila. Lagi raw silang nag-aaway at pinagdududahan siya ng kinakasama niya. Pero hindi yun naging hadlang para hindi namin ulitin ang dati naming gawain. May nangyari ulit sa amin ni Marie Chris at pinagpatuloy namin ang aming lihim na relasyon. Sa totoo lang, meron namang nagkakagusto sa akin na mga single na babae o yung bang walang sabit. Katulad na lamang noong laging nirereto sa aking anak ng kakilala kong matanda. Pero tingin ko ay mukhang pera yung babae at kahit na sumali pa siya sa mga barangay pageant ay hindi talaga ako attracted sa ganda niya. Mas attracted kasi ako sa mga may sabit na. At minsan ko na nga yung na-open up sa kaibigan kong babae na siyang
pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Fast forward, sunod ko namang nakilala si Sylvia. 42 years old, may anak at asawa na. Gaya ni Marie Chris, sa Facebook ko siya noong unang nakita at masasabi kong nahumaling agad ako sa taglay niyang ganda at karisma. Meron din kasi siyang hawig na artista, Papa Dudut. Ang bilis mo naman. Anong mabilis dito? Siyempre, niyaya mo agad ako rito sa bahay niyo, ilang araw pa lang naman tayong nagchat-chat. Kailangan pa bang paabutin ko ng matagal bago kita yayain? Hindi naman, pero baka nasanay lang ako sa mga pabebe na babae. Pues ibahin mo ko sa kanila dahil matanda na ako, no? Baka nakalimutan mong 42 years old na ako. Saka, hindi uso sa akin na maghintay kung kailan mo ko yayayain. Kaya pala ikaw na mismo ang nagyaya sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sino masabi? Baka lang ayaw mo. Sige ka, magtatampo ako. Kung ayaw ko, hindi sana ako pumunta rito sa inyo at hindi rin sana kita kandong-kandong ngayon habang nakaupo sa malambot niyong sofa. Ewan ko sa'yo. Saan pala tayo? Anong saan tayo? Saan tayo mag-aano? Saan pa ba? Di dito sa sofa na kinauupuan natin. Sigurado ka? Oo naman. Tagal-tagal ko ng pantasya yung sofa eh. Hindi pa ako nakakasubok nun kasi tamad yung asawa ko. Palibhasa, mataba, mabilis hingalin kaya hanggang dun lang kami sa may kama. Ayun lang. Medyo lugi ka nga dun. Oo, kaya dito na tayo ha? Sige, pero nag-aalala lang ako kasi baka magising yung asawa mo. Hindi magigising yun. Tulog mantika yun. Sigurado ka? Oo nga, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Ayoko lang mahuli niya tayo tapos mabalian niya ako ng buto. Hindi lang buto mo mababali kapag nahuli niya tayo. Malulumpo ka pa. Tinakot mo pa talaga ako. Biro lang. Magtiwala ka sa akin. Hindi magigising yon kasi nilagyan ko ng pampatulog yung tubig niya kanina. Grabe, kahit na may edad ka na, masyado ka pa rin excited ha. Wala sa edad yon. Nasa asim pa yon. Yan ang gusto ko sa mga babae. Kagigil ka. Halika na kita. Ay, teka. Bakit? Bago ang lahat, mag-inuman muna tayo. Ha? Wine lang naman. Kunin ko lang sa kusina ah. Diyan ka lang. Huwag kang tatayo. Sige. Bilisan mo. Ito na nga oh, pabalik na. Oh, kunin mo tong baso mo. Akin na. Alam mo, paborito ko to eh. Kaso, hindi naman umiinom nito yung asawa ko, kaya ako na lang umiinom mag-isa. Ah, akin na yung baso mo. Sasalinan kita. Ayan. Yan. Sige, inumin mo. Masarap yan. Okay. Kumusta? Masarap nga. Imported din kasi to, galing pang Italy. Gusto mo pa? Oo, pahingi pa ako. Sige. Uminom ka rin. Iinom talaga ako. Grabe. Sarap talaga. Oo, pero mas masarap ka. Naku, bolero. Hindi ah. Tsaka bakit ka ba nakatayo dyan? Lika, upo ka dito. Kandungin kita. Sure. Alam mo, naisip ko na hindi naman natin kailangan magmadali kasi atin naman yung buong gabi. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman magigising agad yung asawa ko. Hindi mo naman ako masisisi. Noon pa kita pinagpapantasyan eh. Talaga? Anong klaseng pantasya? Alam mo na yun. Hindi ko alam. Gusto ko sabihin mo para malaman ko. Kaso, paano ba yan? Di ako magaling magkwento. Talaga? Ang sarap mo nga kausap nun sa chat eh. Dami mong alam kaya tingin ko matalino kang tao. Hindi naman ako matalino pero di rin ako bobo. Siguro socially aware lang. Para sa akin, matalino na yun. Marami kaya sa mga kaedad mo na mababaw lang ang pagkakaalam sa mga bagay-bagay. Kung kailan naman uso na ang internet sa panahon natin, saka parang hindi na ganun kalalim yung pagkakaintindi ng mga kabataan sa nangyayari sa paligid nila. Kaya nga nagustuhan kita kasi bawang katotohanan lang ang mga sinasabi mo. Thank you.
Walang anuman. Ikaw din naman nagustuhan ko kasi kahit na may edad ka na, ang ganda pa rin ang hubog ng katawan mo. Siyempre, inaalagaan kong sarili ko para hindi ako paglipasan ng panahon. Kaya ano pang hinihintay mo? Ako naman ang tikman mo. Papadudot kahit na 42 years old na noon si Sylvia at may anak na ay masasabi ko pa rin na pandalagang itsura ng mukha niya. At lalo nga lang akong namangha noong personal ko na siyang nakita. Dahil pati kurba ng katawan niya ay hindi mo akalaing nabuntis na at nanganak ng bata. Sobrang sexy niya at nakakagigil lalo nung hinaharot na niya ako. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko na siyang sinunggaban ng gabing yon. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag may nangyayari sa amin ng isang babaeng may karanasan na sa kama. Nakakadagdag init din at kaba na patago namin yung ginagawa. Ewan. Pero pakiwari ko ay buhay na buhay ang pagkalalaki ko kapag sa babaeng may karelasyon ako nakikipagrelasyon. Para sa akin ay mas totoo sila kesa sa mga single na babae na masyadong pabebe, papadudot. Papadudot malaki talaga ang pagnanasa ko kay Sylvia ng mga panahong yon. Bukod kasi sa maganda at sexy ay malakas din ang appeal niya. Sa katunayan ay hindi pa kami nagkikita noon ng personal pero pinagpapantasyahan ko na siya. Tandang-tanda ko pa na habang ini-stalk ko ang picture niya sa kanyang Facebook account ay bigla na lamang nag-init ang katawan ko at nagising ang aking diwa. Katulad ng kay Marie Chris ang naging setup namin ni Sylvia ng mga panahong yon. Pumupuslit ako sa bahay nila kapag tulog na ang asawa niya at ginagawa namin ang bawal sa mismong sala nila. Maswerte ako dahil tulog mantika ang mister niya. Kaya kapag nakakapag-ingay man kami ay hindi ito nagigising kaagad. At kahit na alam naming mali ay walang pag-aalinlangan pa rin namin yung ginagawa. Ika nga ay masarap ang bawal. Nasaan nga ulit yung asawa mo? Umalis, umuwi sa probinsya nila kasama ang anak namin. Namatay kasi yung bunso nilang kapatid. Bakit hindi ka sumama? Hindi naman ako close sa side niya kaya mas mabuti pa na hindi na ako sumama. Buti di nagtampo yung asawa mo, no? Kumuntik na nga sana pero nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Naniwala naman kasi magaling akong umakting. Kaya nga solong-solo natin yung bahay ng ilang araw Mukhang makakarami pala tayo. Oo, at pwedeng-pwede ulit akong mag-ingay dahil wala namang makakarinig sa atin. Paano? Game na ba ulit? Mamaya na, medyo pagod pa ako Pagpahingayin mo naman muna ako. Ay, sorry naman, excited lang ako. Yaan mo, mamaya tatrabahuin kita. Uy, yan ang gusto ko. Lalim Napaisip lang ako. Tungkol saan? Kasi nakita ko yung family picture nyo. Anong meron doon? Naisip ko lang na ano bang pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya? Yung may asawa at anak. Masaya. Masarap sa pakiramdam lalo na lumalaki yung anak nyo. Nakakapagod din bilang nanay pero fulfilling. Tsaka kahit naman ganun yung asawa ko, yun bang nagkukulang sa romansa at alam mo na, mabait naman yun. Good provider yon. Never pa kaming pinabayaan at ginutom ng anak namin. Ang swerte mo na pala sa kanya, no? Oo, maraming nagsasabi niyan, di lang ikaw. Pero napatunayan ko na kahit nasa isang tao na ang lahat, kulang pa rin yun pagdating sa mga babaeng mapaghanap. Ouch! Medyo masakit yun Di ako nakailag. Sorry, pero sa totoo lang. Alam ko naman na sa tingin ng iba masama akong babae kasi pinagtataksilan ko ang asawa ko. Pero buhay ko to. Tsaka, sino ba sila para ipaliwanag kong choices ko sa buhay ko, diba? Hindi naman nila ako pinakakain. Tama rin naman. May kasabihan nga na dead man na lang sa mga basher. Yeah, pero bakit mo ba kasi natanong yan? Curious lang naman ako. Gusto ko lang din malaman kung gaano mo kamahal pamilya mo kahit na may relasyon tayo. Mahal na mahal ko sila. Okay, gets ko na.
Ang ano? Na hindi mo hihiwalay ng asawa mo nang dahil lang sa akin. Sakaling lumalim yung relasyon natin. Kasi sabi mo nga, mahal na mahal mo sila. Bakit? Nasaan na ba tong relasyon natin? Ewan ko, di ko alam. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa akin, ha? Una pa lang naman, sinabi ko na sa'yo na nagugustuhan na kita. Oo, pero hindi ko akalain na baka umabot sa... Umabot saan? Sa mahal na kita, ganun ba? Bakit? Hindi ba? Siyempre hindi. Pamilyado kang tao. Alam ko na ang prioridad mo ay ang pamilya mo. Tsaka sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Ikaw naman, huwag ka nang magtampo. Hindi naman ako nagtatampo. Bakit ako magtatampo? Hindi ka naman kasi basta kung sino lang sa buhay ko. Siyempre, mahalaga ka rin sa akin. Pero hindi kasing halaga ng pamilya mo. Bakit kasi napunta dyan ang usapan eh? Ewan ko rin ba? Bigla na lang pumasok sa isip ko. Alam ko namang sa umpisa pa lang, talo na ako, pero sinubukan ko pa rin. May darating din na magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi na ako umaasa. Bakit naman? Basta, Basta ka dyan. Sinasabi ko sa'yo meron yan, kaya umasa ka pa rin. Tsaka deserve mo kayang mahalin, hindi lang dahil magaling ka sa kama. ewan ko kung meron pang tatanggap sa akin o kung makakaya kong magmahal ng babaeng walang sabit. Marami namang single mom dyan na naghihintay ng lalaking katulad mo. Malay mo, sila palang nakatadhana para sa'yo. Buti pa, wag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Kasi kung tatanungin mo ko, hindi naman ako naghahanap. Tsaka sakit sa ulo lang yan. Tsaka ayoko ng responsibilidad. Mas okay na ako sa ganitong setup. Kung kailan lang gustuhin. Sige, sabi mo eh. Bata ka pa naman. Pero masarap pa rin sa pakiramdam yung meron kang makakasama sa buhay. Yun bang may asawa o partner kang uuwian pagkatapos ng isang nakakapagod at mahabang araw? Papadudot, kung may mga lalaking sumisiping sa ibang babae para magparaos. Alam ko na ganun din ang ginagawa ng mga nakakapareha kong may kinakasama o asawa na. Katulad na lamang ni Marie Chris at Sylvia, alam ko na parausan lang ang turing nila sa akin. Hindi nila ako kayang piliin o ipagpalit sa mga pamilya nila dahil sa uli mas matimbang pa rin ang mga ito kesa sa akin. Tanggap ko na yon, pero pagkatapos ng usapan namin ni Sylvia ay aminado akong masakit pa rin pala. Kahit naman ganito ang pagkatao ko ay naghahanap pa rin ako ng tao na totoong magmamahal sa akin. Kaya nga upang malibang at makalimutan ang sakit na nararamdaman ko ng panahong yon, ay bumalik na lamang ako sa dati kong gawain. Nung pakiramdam ko ay malapit nang mawala sa akin si Sylvia dahil baka anumang sandali ay itigil na niya ang ginagawa namin, ay hindi naman ako pwede na magmukmuk lamang habang buhay. Kaya nga ang ginawa ko ay nag-add ako ng maraming magagandang tike na babae online para makipagkilala. Kapag single ay agad kong nire-reject dahil wala akong amor sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating sa buhay ko si Nerissa, 30 years old at ang pangatlong babae na ipapakilala ko sa inyo. Oh, tapos? Ano pang pantasya mong gusto mong tuparin natin sa susunod na magkita tayo? Gusto ko nakasandal sa pader, nakatayo. Madali lang yan. Talaga? Naku, excited na ako. Tamad kasi talaga ang mister ko. Ayaw nun bumangon sa kama. Sabihin mo sa mister mo, magpapayat na. Para naman naroromansa kanya ng maayos at di ka na maghanap ng iba. As if naman makinig sa akin yun eh. Food is life doon. Grabe, ang lakas kumain. Masarap din kasi mga luto mo kaya mapapakain talaga yun. Ano ba yan? Bigla akong na-miss luto mo. Ay sus, yun naman pala. Kailan ba kasi ako pwede ulit pumunta dyan? Hindi ko pa alam pero saka na. May sakit si mister ko eh. Nagkasakit pagkagaling sa probinsya nila tapos nahawa niya pa yung anak namin. Ay, eto nga, busy ako sa pag-aalaga kaya ngayon lang ako nakakuha ng oras para makapag-video call sa'yo. Huwag ka mag-alala, pareho ng mahimbing ang tulog ng mag-ama ko. Bigla ka palang naging nurse ng mag-ama mo. Hindi lang nurse, yaya na rin.
Ay grabe, maghapon ako nagluto at naglinis ng bahay. Tapos ayun na, inasikaso ko sila kasi suka ng suka ang mister ko. Gusto ko nang dalhin sa ospital kasi baka na paano na yun, pero nung hapon, bumuti naman ang pakiramdam. Tapos ngayon, bumaba na yung lagnat. Naisip ko ngang ipaalbularyo kasi baka nabarang o ano. Sa bagay, galing pa namang probinsya. Mahirap na. Ipaalbularyo mo. Wala namang masama dun. Ay, kaya nga. Pero okay naman na sila ngayon ng anak ko. Sana bukas at sa mga susunod na araw tuluyan ng gumaling. Para naman makagiling na rin ako sa'yo. Medyo na-miss na kita eh. Ako rin. Miss na miss ko na yung pagiling mo. Ang galing mo kasi. Hindi ka nakakapagod at nakakasawang panoorin. Mas lalo ko pang gagalingan sa susunod pero magpapamiss muna ako sa'yo. Ay, ganun? Grabe ka talaga. Siyempre. O paano, ibaba ko na ha? Ang bilis naman ng usap natin. Sorry na, bawi na lang ako sa susunod. Medyo inaantok na rin kasi ako gawa ng napagod ako sa maghapon. Sige, matulog ka na. Para makapagpahinga ka na rin. Good night. Good night. Uy, si Nerissa. Teka, video call ko nga. Hi Nerissa, magandang gabi. Hello, Eros. Magandang gabi rin. Grabe, Bakit? ang ganda mo na nga sa picture, ang ganda mo pa sa video call. Sigurado ako na sobrang ganda mo sa personal. Hindi naman sobrang ganda. Sakto lang, pero thank you. Sakto raw. Ikaw nga cute tapos madaldal pa. Grabe naman sa madaldal. Pero sagad na yon. Ang ano? Nakit lang ako, hindi gwapo. Sige, gwapo na rin. Wait. Mukhang napilitan ka pa yata. Binibiro lang kita. Siyempre, gwapo ka rin. Papayag ba naman ako makipag-video call sa'yo kung pangit ka? Buti na lang pala, hindi ako pangit. Gwapo ka nga sabi. Gusto ko lang talaga ulit-ulitin mo. Ewan ko sa'yo. Medyo makulit ka rin pala. Sakto lang. Maiba tayo. Bakit pala busy yung line mo kanina? Hindi kita matawagan Ay, ano kasi. May kausap akong iba nun. Sorry, medyo nawala sa akin yung oras na dapat magbe-video call tayo. Naku, sigurado ako na ibang babae mo yan, no? Oo, nagkamustahan lang naman kami kasi miss na namin ang isa't isa. Wow, sana all, miss. Bakit, selos ka? Hindi, no? Bakit naman ako magsiselos? Wala lang. Tsaka wala naman dahilan kasi nasa iyo na buong atensyon ko. Tulog na ba asawa at mga anak mo? Oo naman, kanina pa. Kaya nga pwede na ako makipag-usap sa'yo ngayon Ano bang gusto mong pag-usapan? Kahit ano lang. Siguro tungkol sa'yo. Kung anong hobbies mo, paboritong pagkain, inumin at lugar. Parang getting to know each other. Sige na, magkwento ka tapos makikinig lang ako. Katulad ni Sylvia, isa ring hot mama si Nerissa. Kaya nga unang kita ko pa lamang sa display picture niya sa Facebook ay nagandahan na talaga ako sa kanya. Artistahin din siya at malakas ang apil kaya naman kulang na lang ay tumulo ang laway ko sa pagnanasa sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap niya ring kausap at parang walang patay na sandali at aaminin kong unti-unti nang natuon kay Nerissa ang buong atensyon ko. Pero lilinawin ko lang na hindi pa rin naman tapos ang relasyon namin ni Sylvia ng mga panahong yon. Kaya lang ay dumalang ang mga pagpuslit ko sa bahay nila. Gawa ng nag-iingat kami na mahuli ng asawa niya. Mabuti na lamang at mayroon na akong Nerissa ng mga panahong yon. Ay pinagpapantasyahan ko na rin. At kahit na hindi pa naman kami nagkikita, masasabi ko na katulad ni na Marie Chris at Sylvia at ng iba pang tike na babae na nakarelasyon ko ay sigurado akong masarap din at magaling din sa kama si Nerissa. Papadudot kong tatanungin ninyo ko kung nakakaramdam ba ako ng konsensya dahil maling-mali ang ginagawa namin ng mga babaeng nakakarelasyon ko ng mga panahong yon ay
hindi ang sagot ko. Para sa akin ay tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang din ang mga babaeng yon sa buhay ko at may dahilan kung bakit kami pinagtagpo ng kapalaran. At yun ay upang tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin ni Nerissa, unti-unti kong kinuha ang loob niya para masabi ko sa kanya ang matindi at malalim kong pagnanasa. Nang mga panahong yon kasi ay hindi pa ako ganon kasigurado kung papayag siya sa gusto kong mangyari. Plano ko na kasing magtapat sa kanya na nagugustuhan ko na siya. Nayayayain ko na siyang may mangyari sa amin, Papa Dudut. Sabi mo may tatanong ka sa akin. Ay, oo. Ano yun? Itatanong ko lang sana kung hindi ka ba nai-inlove sa mga nakakarelasyon mong taken na babae online? Bakit mo naman natanong yan? Curious lang. Okay. Sige na, sagutin mo na. Hindi ko masabi. Paano hindi mo masabi? Ibig sabihin yan, oo, kasi hindi mo nga masabi. Madali lang naman sabihin hindi. Oo na hindi. Ang labo naman nun. Malabo kasi kahit ako di ko maintindihan yung nararamdaman ko. Siguro masasabi ko na napapalapit ako dun sa mga nakakausap ko pero hindi pa naman ako umaabot sa punto na hulog na ako sa kanila. Yun bang sabi mo nga, in love? Okay, thanks sa pagsagot. Ikaw talaga? Nambibigla ka naman sa tanong mo eh. Sorry na, curious nga lang kasi ako. Wala naman siguro masama dun, di ba? Wala, tsaka ilang araw na rin naman tayong nag-uusap. Kaya nga eh. May isa pa akong tanong. Sige, ano yun? May nagustuhan ka na bang walang sabit? Like walang asawa o boyfriend? Meron pero matagal na yun. College pa yata ako nun. Hindi naging kayo? Hindi kasi kaibigan lang turing niya sa akin. Aray, na friendzone ka pala. Medyo. Tapos may niligawan ako na single na babae rin kaya lang binasted ako. Ang sakit din nun ha. Mukhang ang dami mong kamalasan sa pag-ibig ah. Medyo. Kaya nga ayoko na sa mga single na babae. Masyado silang paasa at nagmamalinis. Paano nagmamalinis? Sinasabi nila na wala pa silang karanasan pero meron na pala. Ayoko ng ganun. Mabilis ako ma-turn off. Kaya nga sa mga may asawa o single mom na lang ako pumapatol. At least, alam kong may karanasan na sila at mas totoo sila sa sarili. Pero sa lahat ng mga pinatulan mong taken at single mom, ikaw lagi ang mas bata? Oo, lahat sila mas matanda sa akin. Parang ako, kasi mas matanda ako sa'yo. 2 taon lang naman, di na yun masyadong malayo. Ilang taon ba yung pinakamatandang pinatulan mo? Siguro yung 48 years old. Wow, may asim pa ba yun? Meron pa. Okay, mabuti naman. Grabe na talaga yung mga tanungan mo. Feeling ko sumabak ako sa question and answer portion ng isang pageant. Ang OA mo naman, hindi naman ganun yun, no? Curious lang talaga ako, saka gusto ko lang din maintindihan kung bakit mo yan ginagawa. Alin? Yung makapagrelasyon sa mga taken na babae na mas matanda sa akin? Oo, tingin ko dahil yan sa mga karanasan mo noon. Ayaw mo na sa mga single na babae na mas bata sa'yo kasi masyado silang pabebe, tama ba? Parang ganun na nga. At kaya mo gusto ng mga taken na babae na mas matanda sa'yo kasi mature kaming mag-isip. Nadali mo. Baka naman may mommy issue ka na, ha? Ano yun? Yun bang masyado ka nakadepende sa babae? Lalo na yung mga babaeng mature at mas matanda sa'yo. Kasi kahit paano, nagagawa ka nilang i-comfort at mas naiintindihan nila yung nararamdaman mo. Hindi ko alam kung may ganyan nga ako pero parang tama ka naman. Tingin ko lang naman, pero syempre iba pa rin kung madadiagnose ka mismo ng eksperto. Hindi ko na siguro kailangan nun. Ayos naman ako eh. Sige, sabi mo eh. Maiba tayo, Nerissa. Ano yun? Ano bang tipo mo sa isang lalaki? Marami, pero yung pinakagusto ko ay yung magaling sa kama. Hindi ba magaling sa kama yung asawa mo? Sakto lang, pero ayun nga. Sakto na nga lang eh, masyado pa siyang pinapagod ng trabaho niya, kaya wala na siyang time sa akin. Last night nga, nag-away kami. Tapos nasabi ko na lang bigla na pakasalan niya na yung trabaho niya. Total, napaka-dedicated niya doon. Wala namang masama doon, kaso paano naman ako? May pangangailangan din ako. Gusto mo, ako na lang yung pumuno sa pangangailangan mo? Kung hindi mo na itatanong,
Magaling ako sa kama. Hindi ka mabibigo. Sige ba, pero maniniwala lang ako pag pinatunayan mo na yung sinabi mo. Papadudot masayang masaya ako nang pumayag si Nerissa na patunayan ko sa kanya ang niyayabang kong galing sa kama. Siguro ay natcha-challenge din siya dahil walang kalatoy-latoy ang asawa niya at mukhang hindi na siya masaya sa buhay romansa niya. Kaya nga pakiramdam ko ng mga panahong yon ay tagapagligtas ako ng natutuyo niyang katawan at pagkatao. Hindi nagtagal. Nagkasundo kami ni Nerissa kung kailan at anong oras ako pwedeng pumunta sa bahay nila para magawa na namin ang pinag-uusapan namin sa video call. Kita ko sa mga mata niya na sobrang excited siya at para bang hindi na siya makakapaghintay na magkita kami ng personal. Hindi nagtagal ay nagpunta na ako sa bahay nila at katulad ng ginagawa namin ni Sylvia noon, ay inantay lang namin ni Nerissa na makatulog ang asawa niya. Tapos sinimulan na namin ang bakbakan sa mismong sala nila. At kahit na noong sumunod na araw ay hindi pa rin namin makalimutan ang karanasang ipinaramdam namin sa isa't isa. Grabe, hindi ko akalain na aabutin tayo ng 6 na rounds kagabi. Oo nga eh. Kaya kagigising ko lang ngayong hapon. Napagod ako. Ikaw, hindi ka ba napagod? Napagod din, kaya nga pag-alis mo kanina nakatulog na ako dun sa may sofa. Talaga? Sa sofa ka na pala natulog? Oo, takang-taka nga yung asawa ko kung bakit dun ako natulog. Kaya nagdahilan na lang ako na kunwari nag-sleepwalk ako. At naniwala naman siya. Oo, kasi nakwento ko naman sa kanya na nagsisleepwalk ako nung bata ako. Pero eme lang naman yun kasi ginusto ko rin naman na matulog sa sofa kasi sinisinghot ko pa yung amoy mo na naiwan doon. Wow naman. Parang bigla yatang nag-init ang katawan ko ah. Akala ko ba pagod ka? Oo nga pala. Naubos lakas ko sa'yo. Grabe ka. Diba, sabi ko naman sa'yo, gusto ko sa isang lalaki yung magaling sa kama. Kaya dapat hindi ka na magulat na magaling din ako. Kaya nga eh. Pero ano sa tingin mo? Ang ano? Pasado ba ako sa'yo? Oo naman. Kahit na sinabi mong napagod ka, still umabot pa rin tayo ng round 6. Grabe kaya yun? Ang intense. Kaya nga eh. Thank you pala. Saan naman? Kasi pumayag ka na patunayan ko sa'yo yung mga pinagsasabi ko sa video call. Pumayag ka na may mangyari sa atin. Yun ba? Walang anuman. Pareho naman tayong nag-enjoy eh. Para sa akin, yun na yata ang pinakamasarap na karanasan sa kama na naranasan ko sa tanang buhay ko. Talaga? Ang malas mo naman pala dyan sa asawa mo. Hayaan mo na. Swerte naman ako sa kanya sa ibang bagay. We can't have it all, ika nga. Pero okay lang yun kasi may ibang tao na darating sa buhay natin para punan yung mga pagkukulang ng mga partner natin. At ako yun? Oo, sino pa ba? Masaya ako na napasaya kita. Pakiramdam ko, yun na ang bagong misyon ko sa buhay. Yun bang magpasaya ng mga taken na babae? Nako, hindi mo yan masasabi pag nakakilala ka na ng babae na mamahalin mo ng totoo. Pustahan, magiging loyal ka ng wala sa oras. Siguro, pero habang hindi pa siya dumarating, enjoyin ko na lang muna ang buhay. Pero pag dumating siya, timbrihan mo lang kami kasi willing naman kaming ipaubaya ka sa kanya. Hindi ba talaga pwede na pag marami, mas masaya? Naniniwala pa rin ako na sa isang tao lang tayo magiging masaya. Talaga? Bakit hindi ka loyal sa asawa mo? Loyal naman ako sa kanya kasi sa mata ng Diyos at batas ng tao kasal kami. Mag-asawa kami. Pero sabi ko nga, meron siyang hindi mabigay sa akin na nahanap ko sa'yo kaya sinamantala ko lang. Pero kung papipiliin ako sa inyong dalawa, yung asawa ko pa rin talaga. Uy! Pumreno ka naman. Ano bang ginawa ko? Nakakasakit ka eh. May nalalaman ka pang mas pipiliin mo siya kaysa sa akin hindi naman kita pinapapili. Sorry na, wag ka na magalit. Hindi naman ako galit. Pero para lang sa kaalaman mo, hindi ako magkakagusto sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Kaya di mo kailangang mamili sa amin ng asawa mo. Magsama kayo. Pagbuling ko pa kayo eh. Grabe ka naman magsalita, nagbibiro lang naman ako eh. Pwes ako hindi nagbibiro.
Sorry na kasi. Bawi na lang ako sa'yo pag nagkita ulit tayo. Anong pambawi mo? Yung paborito mo, yung luluhod ako. Oh, wow. Sige asahan ko yan. Oo naman, asahan mo talaga dahil sinisigurado ko sa'yo na masasarapan ka. Ginagawa, hindi lang sinasabi. Gagawin ko talaga. Ako pa naman yung klase ng babae na ginagawa talaga ang sinasabi. Sige, hindi na tuloy ako makapaghintay. Pero mukhang kailangan ko muna mag-ipon ulit ng lakas. Kasi pagod pa talaga ako sa nangyari sa atin kagabi. Oo nga halata rin sa boses mo. At medyo inaantok pa ako. Sige na, matulog ka na para makapagpahinga at makabawi ng lakas. Kasi uubusin ko ulit yan sa susunod nating pagkikita. Papadudot, hindi ko na namalayan na nakatulugan ko na lang si Nerissa habang ka-video call. Sobra kasi akong napagod sa nangyari sa amin kaya kinailangan kong bumawi ng lakas. Pero energetic naman ako pagkagising at nasa good mood na rin. Iba talaga ang nagagawa ng maayos at kumpletong tulog. Gaya ng pinag-usapan namin ay meron ulit nangyari sa amin ni Nerissa sa sala ng bahay nila ng mga sumunod na gabi at sa tuwing tulog na ang asawa niya. Ang sarap kasi sa pakiramdam kung may kaunting nervyos at thrill. Pero may pagkakataon din naman na nagmomotel kami para mas safe talaga. Sa kasalukuyan, may nangyayari pa rin sa amin ni Sylvia at Nerissa. At hindi ko alam kung kailan ako titigil sa paghahanap ng mga babaeng may asawa o kinakasama na online para makipag-usap at makipag-romansahan. Ewan, pero malapit na tuloy akong maniwala sa sinasabi sa akin ni Nerissa noon na baka nga may mommy issue ako dahil masyado na akong nakadepende sa mga babaeng mas matanda sa akin. Pero syempre, nasa katinuan pa naman ako para maisip na mali talaga ang ginagawa namin ng mga karelasyon ko. At nasabi ko ulit yon sa kaibigan kong babae na minsan ko na ring pinagsabihan ng mga ginagawa ko. Dagdag ko pa sa kanya na sumulat ako ng isang hiling sa papel na sana'y wala nang magkagusto na single sa akin dahil hindi ko na talaga sila papatulan. Kasi kung sakali man na makatagpo ako ng babaeng mamahalin ko ng totoo, ibibigay ko lang ang puso ko sa single mom at mangangako ako na titigilan ko na ang ginagawa kong pakikikabit sa mga babaeng may sabit. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili ninyong i-area ang storya ng buhay ko, alam ko na medyo kakaiba ito sa lahat ng mga naitampok ninyong kwento dahil na rin sa tema nitong may pagkamaselan. Pero muli humihingi na lamang po ako ng pangunawa sa ating mga kabarangay. Hindi naman po ako masamang tao. Sino ba namang tao ang walang pagnanasa, hindi ba? God bless po sa inyong istasyon and more power sa Barangay Love Stories. Numero 1 kayo sa amin, sa aming puso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eros. Mga kabarangay, kapag pinagkaitan tayo ng pagmamahal ng ibang tao ay naiipon ang mga dulot nitong hinanakit sa ating puso at nabubuo ang maling interpretasyon sa isipan natin tungkol sa pag-ibig. Nagiging desperado tayo na makamit yon kahit na hindi na mabuti ang paraan natin ng pagkuha rito. Sana'y mahanap ni Eros ang tunay na pag-ibig sa isang tao na wala na ang pagnanasa sa laman para sa iba. Ngunit habang hindi pa nangyayari yon, maaari mong unahing mahalin ang sarili mo at bigyan mo ng dignidad ang pagkatao mo upang maialis ang sarili mo sa sitwasyong kinakasadlakan mo. Huwag ka ring matakot lumapit sa mga mahal mo sa buhay o magpatingin sa mga eksperto upang mabigyan ka ng nararapat na tulong na kailangan mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako?
Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.